Ito mga kaparagoy, ang bagong-bagong iQOO 15. And nasabi ko sa full review natin na hindi sapat yung ginawa nating gaming test doon para malaman yung whole performance ng phone na to in terms of thermal and also optimization. Kaya sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong 10 high demanding graphics game na to at isa-setup natin sa pinaka-highest settings gada game para makita natin yung overall performance ng phone na to sa mga to, para malaman natin kung bibigay ba tong phone na to sa mga to, kung iinit ba siya at kung ano pa. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong ating iQOO 15. Bale, quick recap lang para sa mga hindi nanood ng full review natin. Bale, yung chipset na ginamit dito is the Snapdragon 8 Elite Gen 5, yung pinaka-latest and pinaka-powerful na chipset ngayon currently sa market na pwede nating mabili. And yes, talaga pong powerful yan, pero ang tanong, kamusta naman yung thermal system or technology na nilagay ni iQOO dito sa iQOO 15? And also, kung optimize mo tong phone na to sa mga game na madalas nating nilalaro. Also, meron nga rin po na itong 7,000 mAh battery capacity at malalaman din natin sa video na to kung makunat nga ba talaga yan. Anyway, ito yung mga preparation na ginawa namin bago namin simulan yung mismong gaming test. Unang-una, yung temperature natin is naglalaro ng 28 to 29 degrees Celsius yung ginawa namin itong aming extreme gaming test. And then sinetup namin yung brightness neto sa 75% and then 50% naman para sa kanyang volume. Bale, ito yung normal and karaniwan na settings natin sa mga game, kaya ito yung ginawa naming default settings para makita natin yung actual na kain or total consumption ng battery natin sa phone na to. And with that said, tara, simulan na natin ang ating extreme gaming test. And simulan natin sa mga bigating titles. Unahin na natin ang Genshin Impact. Bali dito, naglaro ako ng isang oras sa Genshin Impact. Sinetup natin yan sa pinakasagad na settings, highest graphical preset settings, and then 60 FPS combo. And then syempre, naka-activate din yung ating monster mode. And then, pagdating dito, solid yung nakuha nating performance. Napakita ko rin naman sa ating full review na naging stable yung nakuha nating FPS dito. And kung makikita nyo rin dito sa graph natin, all the way nasa 59.3 FPS yung ating average. Actually, 60 FPS na yan. And kahit bumaba naman to sa 58, 57 FPS, hindi naman to halata or wala tayong magiging problema dyan. Smooth pa rin yan. And actually, hindi na rin naman ako na-surprise sa performance ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Just as I said, masyadong overkill po itong chipset na to, kaya kakainin lang talaga nito itong mga heavy title games. Ganun pa man, in terms of thermal, nabigla din talaga ako dito dahil after ng 1 hour ng paglalaro, 2 beses kami nag-check ng temperature sa first 30 minutes and then sa second 30 minutes, umabot lang mga kaparakoy ng 36 to 38 degrees Celsius yung pinakamataas na nakuha nating temperature dito. Then after ng 1 hour ng straight na paglalaro, meron pa tayong natitira dito na 89% na battery juice from 100% kanina. Now naman, next ating isa lang is itong WUWA. Bali dito yung setup natin, naka ultra high resolution tayo dito and then in-adjust ko ng ibang settings and then sinagad na natin yung iba pang setup sa pinakaibaba nito and that's it. Then pagdating dito, the same lang din yung ginawa namin sa Genshin Impact. Naglaro ulit kami dito ng isang oras, straight yan by the way. And the same lang din sa Genshin Impact, nakakuha din tayo dito ng solid na FPS. Dahil nakakuha tayo ng the same average FPS sa loob ng isang oras sa paglalaro, nasa 59.1 or technically 60 FPS maintain. Actually, yan yung pinaka nagustuhan ko dito sa WUWA dahil una, isa to sa pinakamabigat na game and actually pinalta na nga neto ang Genshin Impact pagdating sa benchmark game ngayong 2025 and papalta na sila ulit ng bago kasi meron ng mas mabigat na nire-release. But yun naman in overall in terms of performance natin sa WUWA, if meron yung mga WUWA players, sisiw lang po yan sa iQOO 15 and yung nakuha nating temperature yan after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, pumalo lang ng 38 to 39 degrees Celsius in first 30 minutes and second 30 minutes ang tuloy-tuloy natin paglalaro dito. Then after natin maglaro ng WUWA, 2 hours na po yan and meron pa tayong natitira na battery juice which is 72%. Anyway, next po natin sinalang dito is itong solo leveling. Bale, sinetup lang namin sa very high lahat, very high resolution, graphics, and then yung iba pang mga settings dito plus 60 FPS combo. Bale, ito na yung pinakasagad niya technically. Then, pagdating dito, nakakuha rin tayo ng good na FPS sa loob ng isang oras sa paglalaro dito. But unlike sa WUWA and Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng average 57 FPS base sa ating FPS recorder. But actually, doon sa mismong feel at saka nung naglalaro na kami at saka nung nag-review din ako ng footage, stable 60 FPS naman yung nakuha natin. However, hindi pa ganun kasing ka-optimize itong solo leveling. Kaya meron mga part na biglang may nag-spawn na monster, medyo lagi ng konti kapag madaming skill animation at kung ano naman, medyo naglalag siya ng konti. So pagdating dito, optimization yung need natin sa mismong game dahil alam kong hindi sa po yung problem that
time dahil yung nakuha natin temperature is hindi naman ganong kataasan kaya hindi niya nasasagad talaga itong ating iQOO 15. Naglaro lang kasi sa 32 to 35 degrees Celsius yung nakuha nating temperature dito sa loob ng 1 hour ng paglalaro. And mind you, dalawang beses din kami nag-check dito ng temperature at the same result pa rin yung nakukuha namin over and over again. And actually, that's a good sign para sa 3 hours na tuloy-tuloy na paglalaro. Malamig pa rin po siya. Then battery check ulit after ng 1 hour para mabuo yung ating 3-hour mark na paglalaro. Meron pa tayo dito natitira na 6%. Anyway, next naman namin nilaro or sinalang na game dito, Car X3. And ilang beses ko na rin ito sinabi sa mismo mga videos natin. Favorite game po namin sa studio. Wala nang bago dyan. Ito pa rin, next Valorant Mobile. Anyway, setup namin to sa 445 settings which is the default settings ng Car X3. Actually, ganyan talagang settings yung sinesetup ko kada extreme gaming test natin. And pagdating dito, the same performance lang din yung nakuha nating performance sa kanya. Stable, 60 FPS yung nakuha nating maintaining and average FPS dito. Kahit na naka-online mode tayo or kaya may mga part na nagre-render sa mapa. And speaking of rendering, siguro yun lang din yung mga part na napansin ko na medyo nakakaroon tayo ng pagbaba 55, 54 FPS which is normal dahil bumabalik din ang agad sa 60. Kaya pagdating dito, walang kaproblema-problema itong ating Car X3. And ganun din pagdating sa ating temperature dahil wala din tayo kaproblema-problema. Malamig itong phone na to dahil pumalo lang siya ng 36 to 39 degrees Celsius lang sa loob ng 45 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro. Which is nice. Now, after namin i-check yan and next naman namin sila lang dito, itong ating mga shooting games. And for sure, gustong-gusto ng mga kapare ko natin dyan. Bale, una natin sila lang dito is itong ating Garena Delta Force. And as usual, ipapriority natin yung 120 FPS or higher graphical or ultra frame rate settings natin dito which is yung condition para ma-activate or ma-choose natin yung settings na yun, ibaba yung graphic settings natin sa smooth or very low or very smooth setup. And pagdating dito, kitang-kita nyo naman na gumagana na siya. And pagdating sa nakuha nating gameplay dito, solid yung nakuha nating performance. Nag-i-stay yung FPS na nakuha natin sa 118 to 120 FPS pero may mga part na bumababa siya ng 112, 115 which is normal at hindi naman natin mapapansin habang naglalaro tayo. Actually, napansin lang din namin to na nag-review na kami ng footage pero in a whole game namin, hindi kami nakaranas ng kahit anong pagbaba. So, kung usapang Delta Force lang, wala tayong magiging problema dito. And after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 36 to 38 degrees Celsius. And after ng ilang minutong paglalaro dito, nakakuha lang tayo ng 36 to 38 degrees Celsius which is pretty good na temperature. Now, next naman namin sinalang dito is itong Call of Duty Mobile. Bale, sinetup namin sa 144 FPS yung kanyang FPS settings and then medium graphic settings. Then, pagdating sa nakuha nating gameplay dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS pagdating sa MP mode and VR mode. Huwag nga pala kayong malito dyan sa ating FPS meter. Medyo labo-labo yung nakuha niyang data dito sa part na to kasi makikita ninyo average 80 FPS lang yung nakuha natin. But based sa shooting namin, nasa 120 FPS po yan at hindi po yan bumababa. So, at the moment, kung supported na ng CODM of 144 FPS, hindi pa siya currently supported ng iQOO 15. So, I think need natin ng konting optimization dito para ma-support natin yan. Then, after yung 30 minutes or almost 30 minutes sa paglalaro ng CODM, nakakuha lang tayo dito ng napakababang temperature. Naglaro lang ng 31 to 33 degrees Celsius. Halos hindi umiinit. Anyway, next naman natin sinalang na game is itong Blood Strike. Then dito, the same lang din. FPS priority tayo. Setup natin sa extreme and ultra settings, extreme FPS and then ultra graphics and ultra resolution. Then pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha din tayo ulit ng solid 120 FPS as our maintaining and average FPS. Kung meron mo mga drop, mapapansin natin na magkakaroon lang tayo ng common drop like for example, bumababa ng 116, 114, that's it. Pero most likely nagme-maintain tayo sa 118 to 120 FPS. Medyo hindi accurate yung reading ng ating FPS meter dito sa kanyang summary or overall data dahil nasa 107 average daw yung nakuha natin pero technically nasa 118 to 120 po tayo dyan. But ganun pa man in overall kung usapang Blood Strike lang, walang magiging problema dito. Now, next naman natin sinalang which is favorite ng karamihan sa inyo, PUBG Mobile. Kali dito, syempre, priority ulit natin yung FPS kaya binaba namin sa smooth yung ating graphics and then naanak natin dito yung ating ultra extreme FPS settings. Then, pagdating sa naging performance ito dito, nakakuha tayo ng solid 120
120 FPS all the way. Bale, base sa ating FPS meter, nakakuha tayo ng 114 average FPS, pero technically nasa 118, 117 to 120 po yan. Diyan naglalaro. Pero kahit naman hindi diyan naglalaro, kahit bumaba pa to ng 100, hindi nyo mapapansin yan habang naglalaro kayo kasi more than 60 FPS siya, kaya smooth pa rin siyang tingnan. But ganoon pa man, in overall, in terms of PUBG Mobile, isa yan sa pinaka-optimized sa game na nakita ko dahil kahit mga low-end phone, kaya maglaro ng PUBG Mobile. Yun nga lang, syempre hindi max out settings kagaya dito. But ganoon pa man, in overall, walang naging problema, smooth, and also goods na goods yung nakuha nating performance dito. Then after ng 35 or almost 35 minutes ang paglalaro, ay nakakuha kami dito ng 35 to 36 degrees Celsius na. Which is pretty surprising pagdating sa akin dahil karamihan sa mga phone na testing ko sa PUBG Mobile, kapag nakuha ng 120 FPS, matik umiinit po sila. Pero dito sa iQOO 15, kitang-kita naman natin na binasic lang niya to. Anyway, battery check muna tayo. After ng 5 hours and 16 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro, may natitira pa tayo ditong 27% na battery juice sa battery natin. Bale, dito sa part na to, 2 game na lang yung isasalang natin para matapos yung ating extreme gaming test. Tingnan natin kung masasagad natin yung battery neto. And next naman natin sinalang dito is itong Valorant Mobile. Nga pala, maraming mga nagtatanong kung paano namin to sinalang or paano namin to sinetup. If gusto nyong gawan namin to ng tutorial, sabihin nyo lang, gagawan po natin ng tutorial sa second channel. Anyway, pagdating dito, sinetup namin siya sa pinaka-default settings niya. Wala na kaming binago. Naka-Chinese character kasi kaya wala kaming maintindihan. But yeah, sabi ng iba nating mga kapare ko, nasa high or extreme yung ating FPS dyan. Nasa 120, etc. yung setup. Then, yeah, panghawakan na lang natin yon. Then, pagdating sa naging overall gameplay natin, yes, nakakuha din tayo dito ng solid 120 FPS. Kaya meron tayo dyang 83.4 average na FPS sa ating FPS meter dahil once na namatay tayo, bumababa ng 60 FPS yung death pob natin or yung death camera. Bale, kapag nag-expectate na tayo sa mismong game, yeah, 60 FPS na lang siya. And yun yung reason kung bakit bumababa tayo or meron tayong mga dip na 60 FPS dito. Mapapakita kung ilang beses kami namatay dyan. But ganoon pa man, yeah, solid 120 FPS tayo dito sa Valorant Mobile. Walang kaproblema, goods na goods. Then, after ng almost 20 minutes ang paglalaro dito sa Valorant Mobile, nakakuha tayo ng 32 to 35 degrees Celsius. Halos hindi din uminit, same sa PUBG Mobile. Next and last game na sinalang natin dito is itong ating Once Human. Mabigat-bigat na game din to, by the way. And syempre, as usual, sinetup namin to sa pinakasagad na settings niya, Pinnacle Graphics, and then Extreme FPS. Then, pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 60 FPS as our maintaining FPS sa whole game. Nga pala, medyo maganda tong game na to para sa mga kapare kayo natin dyan na mahilig maglaro ng mga gantong type ng game, yung mga open world and then build. Go for this one kasi editor ko yung madalas naglalaro nito dahil gusto niyo yung mga gantong type ng game. Ako, hindi ako tatagal dyan. But ganoon pa man, goods tong game na to mga kapare ko, pwede nyong i-check. And just I said, okay yung naging performance ng iQOO 15 pagdating dito sa Once Human. Nakakuha tayo ng solid 60 FPS dyan. Then, pagdating sa thermal, nasa 35 to 37 degrees Celsius lang yung nakakuha natin after ng 30 plus minutes ng paglalaro. Which is pretty surprising dahil una, hindi pa ganun ka-optimize itong Once Human. Under development and improvement pa rin naman po ito dahil PC game po ito na kinonvert to mobile game. Kaya hindi natin may kakailan na makakakuha tayo ng bug and also mataas sa temperature. But nagulat ako ng iQOO 15 pagdating sa performance niya dito sa part na to. And yan na yung last na game na sinalang natin dito. And after ng 6 hours and 5 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro, meron pa tayong natira na 14% na battery juice sa battery natin. Mind you na tuloy-tuloy po namin itong tinesting. Pasa lang ng files yung medyo pahinga namin dito. But overall, tuloy-tuloy po kami naglaro dito mga kapare ko. And look at that. Makuna talaga ang 7,000 mAh battery capacity nitong ating iQOO 15. And based dito sa testing natin, confirm na makuna talaga yung battery capability ng ating iQOO 15. Now, ito yung conclusion ko pagdating sa ginawa nating testing. In terms of performance, no doubt, alam naman natin ang performance ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meron na rin ako mga phone na na-testing or nagawan din ng extreme gaming test. And lahat sila, isa lang yung sinasabi. Overkill or talagang masyadong malakas ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 sa raw power nito. Talagang binibasic niya lahat. Pero, optimization is the key at the end of the day. Kaya, doon tayo magkakaroon ng pagkakatalo. Pagdating dito, nakita naman natin na optimized naman siya halos sa lahat ng game na tinesting natin sa kanya. At least dito sa 10 na to. Merong mga game for sure na hindi ganun ka-optimize sa kanya.
kanya or meron siya mga hindi supported graphical preset settings, which is I understand dahil nga bago lang din naman yung chipset. Siguro kung usapang emulated game, dun talaga mahihirapan or medyo mag-i-struggle ng konti ang iQOO 15 dahil nga bago yung chipset niya at the end of the day. But in terms of performance sa mga game na madalas nating nilalaro, kitang-kita naman natin at hindi na kinakailangan pang i-discuss, overkill masyado itong chipset na to kung ako yung tatanungin ninyo. Pero actually, common na yan eh. Ang hindi common dito is yung nakuha nating thermal sa kanya. Mind you, 28 to 29 degrees Celsius yung kwarto namin nung ginawa namin yung mismong testing. Oo, hindi yan yung common or actual na temperature ng isang kwarto kapag naglalaro tayo ng mga game. Which is I respect. At alam ko rin na hindi ito yung pinaka-accurate na temperature na pwede nyong pagbasihan dahil for sure meron sa inyo maglalaro sa labas, maglalaro sa mainit na area, and for sure aangat at aangat pa rin yung temperature na makukuha ninyo at the end of the day. And aware kami sa part na yun. Pero hindi rin natin pwedeng i-disregard yung data na nakuha namin dito dahil marami na rin kami mga sinalang na gaming phone sa same environment type na nasa 28 to 30 degrees Celsius yung room temp namin, and iba-iba yung nakuha naming data sa kanila kahit the same sila halos ang specs. Dahil iba-iba naman kasi ang approach ng mga brands pagdating sa kanilang thermal cooling or thermal technology na nilalagay sa mga phone sila. Kaya iba-ibang data din yung makukuha natin at the end of the day. Pero ang pinaka main point namin dito yung thermal na nakuha natin dito is actually the accurate data na pwede namin ibigay sa inyo para sa controlled environment testing. Kaya nga nasabi ko, nakaka-apekto talaga ang room temperature or yung environment kung saan ka maglalaro. Kaya iba-iba talaga tayo na makukuhang thermal dyan. Pero just like I said, pwede natin itong gamitin na baseline para malaman natin yung overall temperature na pwede natin makuha pagdating dito sa ating iQOO 13. Don't worry, i-adjust namin to sa mga susunod namin testing. Kaya abang-abang kayo dyan. Marami kaming pinaplano at niluluto. Now, overall conclusion, if bibilhin mo itong ating iQOO 15 pagdating sa gaming, thermal, and also battery, yes, ang sagot dyan ay 101% approved. Pagdating sa testing na ginawa namin, nakita nyo naman. Kung meron pa kayong mga tanong or meron pa kayong mga gustong linawin, meron kayong mga gustong idagdag, meron kayong mga gustong ibahagi pagdating dito sa iQOO 15, if ever na meron na kayong unit, comment nyo lang sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Anyway, dito ko na muna tatapusin yung video, and just as I said, if ever na bibilhin ninyo itong ating iQOO 15 in terms of pure gaming, ang sagot dyan is oong oo. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. Yun lang guys. Peace out. Let's go.